Importante nabanggit yung FOI. Sa pagkakatanda ko po, yung FOI, hindi naman siya talaga nagkakaroon ng malaking problema sa Senado. Pumapasa dyan yan, Nagiging problema po yan sa House of Representatives dahil in the past, nagsisingit yung mga kongresista ng gusto nilang right of reply provision. Pero nabanggit nyo, nasa LEDAC ito, no? We're talking here of a Freedom of Information Law. And do you think papasa po ito in this current Congress? I think so. Kasi ang nakikita ko na posibilidad, parang kung under fire ang isang bahay, di ba? Parang baka sakaling ang mga representatives natin maisip na hindi, medyo mainit ang ulo ng mga kababayan natin. May mga protesta, may maangal na ganito. Baka pag nakita nilang open tayo at magkakaroon tayo ng katulad doon, Freedom of Information Bill, baka malaki chance na mapasa ito. As a matter of fact, even yung party list bill Reform? Yung reform? Yung party list reform siguro baka magkaroon ng pag-asa ngayon to sa House kasi yung mga district congressmen walang problema. Okay sa kanila yan. Magkakatalo yan doon sa mga party list mas marami yung district congressmen Ngayon, mga party list, okay din naman sila. Basta papatak sila ro sa 10 marginalized sectors. Di ba? Papatak naman sila sa 10 marginalized sectors, ba't hindi sila papayag? So, posible. Maganda ito, binabanggit nyo. So, FOI, you're confident na lulusot po. Tapos, ito, mas mabigat to. Party List Reform Act. Ibig sabihin, ibabalik talaga yung spirito nitong party list system na maiiwasan itong pagkaka-bastardize po ng sistema. Yes, yung original na pinasa namin nung araw, yung original na 1995. Nagalaw ng COMELEC, nagalaw ng Supreme Court. Hindi na yun yung, wala na din talagang tunay na laman nung araw na pinasa namin yun. Ang author namin at saka main sponsor namin doon, si Raul Roco. Ako yung co-sponsor niya kasi ako yung vice chairman ng Electoral Reforms in 1995. So, ito yung pwede rin isa sa mga sagot doon sa tanong, Christian, may mga tanong na, what can you do to bring back the trust and confidence of the people in Congress? Ito isa sa mga sagot. Bukod doon sa sinasabi namin sa budget na kaparaanan sa budget na makita nila sa 2026 budget, malinaw, malinis, napanood nila paano ginawa, alam nila kung ano laman. Bukod doon, pero yung mga ganitong mga bill, kung ka-aksyonan ng Kongreso, talaga yung paligid ko, babalik ang kumpiyansa ng mga kababayan natin. You think po ba na dahil under fire yung Congress ngayon, of course, Senate, pero most especially in House of Representatives, this provides the best opportunity at least to pass this reform legislation? Tingin ko, yes. Ito, magandang pagkakataon to. So yung clamor ng tao, kung mahina ang boses nung araw ng clamor dito sa mga batas na ito, would-be laws nito, mas malakas ngayon. At mas maging gising kami at mapagtulungan namin to. How about po yung yung matagal na pong inintay na marami, yung anti-political dynasty law? Well, I don't recall na nasa top 12, pero nasa Senate, meron kami nakapending doon. Ang chairman ng Electoral Reform, si Senator Lacson. Siya nag-file. Siya nag-file ng bill na yun. Siya pa chairman. So, lulusot po kaya sa inyo? With certain conditions, tingin ko, papasa sa Senado. With certain conditions, kailangan merong lilinawin lang natin Hindi lang basta yung second or kung anong degree of consanguinity, kundi anong level. Ganon. At saka yung sa House ata, merong House version. At sinasabi, okay, basta maximum 2. Parang ganon Wala pa kami. Family. Oo, wala pa kami doon sa usapin na yon. Nandun pa lang kami sa parang pinaka-basic usapin. Degree of consanguinity, ganun muna. At saka kung saan level ng gobyerno. Pero hopefully makapag-hearing si Senator Lacson ngayon na medyo malog-log ang oras niya. Dahil nabitawan niya yung Blue Ribbon, luluwag ng konti ang oras niya. Opo. Kasi usually, ang pinag-uusapan po dyan, di ba, second degree of consanguinity and affinity. And I think some people are proposing, hindi problema kung meron kang kamag-anak sa national
Ang problema talaga yung dynasty sa local. Kasi Oo. yung national, they're elected by a national constituency. Mas mahirap magkaroon ng dynasty sa national. Although, alam naman natin medyo madali rin dahil ang daming dynasty dyan sa Senado. No? Pero naturally, mas mahirap, hindi po ba? Oo, mahirap. Mas mahirap yun. At saka, well, siguro, basta meron tayong tinatawag na well-defined, merong proper standards, kasi kung same city o different city naman, teka muna, hindi dynasty yun. Di ba? So, yun, yung mga ganun ang kailangan pag-usapan. Let's say, yung isa ay taga Masbate, yung isa naman ay taga Sorsogon. Di ba? Hindi siguro papatak doon sa sinasabi niya. Kaya importante ang definition. Kayo ba personally, ano yung nakikita niyo po, sa inyo po, acceptable parameters ng isang anti-political dynasty law? Hindi ko alam kung naikwento ko na sa iyo nung araw ito, pero sa mga pag-uusap natin, baka sa dami ng pag-uusap na natin, naikwento ko na ito. Kwento ko yung nangyari sa amin nung 1995, 96, 95, panahon na yun. Senator Orly Mercado was sponsoring the anti-political dynasty law. Period of interpellation na, nasa floor. Ako yung bata-bata. Ako yung bata-bata ron eh. Ako yung inuuto lagi nila Senator Maceda, nila Neptali Gonzales na magtatanong eh. Ako yung bagong salta. Bagong salta. Hinahayaan akong, kumbaga sa pinapractice ako eh. Tanongin mo. Yung inuurot ako lagi eh. Kahit yung ano mga bill yun eh. Si Ed Angara, isa pa yun. Mapagbuyuri sa akin yun eh. Tanongin mo. Ganun ako eh. So anyway, nung nag-sponsor si Orly, ang kanyang position was second degree of consanguinity. So ang tanong was, sino? Sino yun? Asawa, anak, ama. Di ba? Yun yung yun yung bawal. Okay. Kung napagkita yung asawa, nagbubulungan kami dito nila Manong Ernie. So tayo ako, tinanong ko, sabi ko, Your Honor, okay, payag po kami doon sa second degree of consanguinity, yung asawa, yung anak, ganyan. Paano yung mistress? Sabi na doon papunta yan eh. Yun ang tanong ko. Na talaga nangyayari po na may mga ganyang cases. Mistress yung pinapatay. Sabi ko, hindi po ba pagbabawalan natin yung legitimate na pamilya, pero yung kabit pwede? Yung kapatid ng kabit, yung anak ng kabit, kahit hindi niya anak, pwede? Sabi ko, ando na rin yung influence. Ang ayaw natin kasi doon sa political dynasty, yung influence eh. Nakaka-influensya sa kasunod, di po ba? So, ang sagot ni Orly, sabi niya, let's put it in the law. Ang banat niya. During that time, it was Neptali who was presiding. And he butted in. Sabi niya, wait, you cannot legalize the illegal. Sabi ni Neptali. So, natigil na debate namin. Natigil. As early as the mid-90s, we were discussing it already. At yun, isa sa mga problema. Kaya nung isang Congress, 18th Congress ba yun, nung mayroong nag-file niyan, yun din na sinabi ko, isolve ninyo yung definition, boboto ko. Sabi ko, payag ako dyan. Basta isolve ninyo yung definition na kailangan isama natin yung illegitimate. Pero without legalizing the illegitimate. Yun ang sinabi namin. So, siguro, makahanap na tayo ngayon ng magandang may middle ground. Hindi po ba, mas maganda na i-define na yung what a political dynasty is. And then, covered talaga yung legitimate. And then, saka na problemahin yung mga mistresses. Kasi mukhang hindi naman ganun karami mistresses. Mas marami yung legit na pinapatakbo kaysa mistress. Sabagay. Sige. Sabi nga, kasi we should, when we define it, we should focus on the purpose of why we are passing an anti-dynasty law. Kasi isa sa mga dahilan dyan is so that we should not concentrate, di ba? The power and the influence of one family in any area. Ganun siguro. Kailangan merong accounting or accountability mechanisms na ilalagay tayo. Siguro yan. Yung mga ganung bagay, pwede.
Eto, ako na magbe-bring up dito sa no. Kasi alam ko binabato sa inyo to, no. Pero alam ko even scholars are hindi naman sila ano rito. Yung sinasabi, yung pamangkin nyo si Vico Soto nasa Pasig, kayo senador. Some claim that that's a dynasty. Pero in some definitions, hindi eh. Kasi mas ang problema ng dynasty sa local. Hindi po ba? Oo. Kung ako'y congressman sa Pasig, at Yan ang si problema. mayor, ayan, pwedeng sabihin na, di ba, kahit pamangkin ko, Medyo garapal. medyo nandun sa hulog nung dynasty yun. Pero nasa Senado ko eh. Sa Pasig siya eh. Yung pinsan niya, yung anak ko, nasa Quezon City eh. So hindi ganun yung concentration of power or influence as far as the two are concerned. And I think ang target dito talaga yung tinatawag po ng mga fat dynasties. Talaga ang dami yan all over the Philippines. Yung para bang wala nang kabusugan pagdating sa posisyon. Yung tipong hindi pwedeng mabakante. Kailangan patakbuhin lahat. Kung pwede nga lang pati aso patatakbuhin, hindi po ba? Kasi sinasabi ng iba, para mabigyan naman ng pagkakataon ng iba kasi masyadong influensya, ganyan. Kaso, on the other hand, sasabihin naman nila, kasi mahusay naman ang performance, gano'n naman ang sinasabi ng iba. Isa sa mga ikot ko sa national scope, pagka may mga kausap ako, lalo na pagkausap ko yung mga mayors, ang sinasabi nila, and mind you, baka yung mga listeners mo sabihin ito yung pananaw ko. Hindi ko pananaw to. Sabi lang nila. At binibring up ko ito on the table. Sabi nila, ang dahilan daw kung bakit nagkaroon ng dynasty issue at political dynasty sa atin at dumami dahil daw dun sa term limits. Madalas sa atin madinig yan, term limit. Yan ang sinasabi nila. Kasi daw, nakapag 9 years na sila, gusto nilang tuloy ang programa, pagka naupo daw yung kalaban nila, baka hindi ituloy, baka masira na yung mga programa, kaya daw yung kamag-anak, yung asawa o yung anak ang patatakbuhin. Yun ang sinasabi nila. Ako naman yung mga framers ng Constitution natin, palagay ko pinag-aralan nilang mabuti yan. Di ba? Yung nilagay nila yung term limits sapagkat pagkarangal magkaroon ng pagkakataon yung iba. Di ba? So, actually, to quote one of the framers, si Attorney Christian Monsod, ang nabanggit niya before, we underestimated the greed of our politicians. Yan ang sabi niya. They underestimated the greed. Masakit pakinggan, pero totoo.